Marami sa mga nasunugan kasama kong naghintay makakuha ng libreng pagkain sa Delpan Gym na nagsisilbing evacuation center. Makalipas ang may isang oras, napansin kong hindi nauubos ang taong nakapila. Habang pakaunti naman ng pakaunti ang kanin at ulam sa kaldero. Masakit lang na ano namin kasi pag napapasukan kami ng hindi naman nasusunugan, na nakikihalo din sa mga nasusunugan. Oo, paano yung nakakain na kumakain pa ulit? Opo, Meron bang babalik ganon? ulit. Babalik. Anong nangyayari? Ayun, binibigay namin hanggang sa maubos kasi unlimited nga eh. Kung mapapansin nyo po, lahat yan, minsan na andyan na naka-stack na yung pagkain, paulit-ulit pa rin. Nang mabigyan na ng pagkain ng lahat, Yan, finally. Thank you po. Tubig. Salamat po. Aranas, Sacramento. Isa lang po. Aguila, Aranas, Sacramento. Ano, tapos ka na kumain? Nakapag-iisa rin ako eh. Sige. Saan pwedeng makiupo? ito ang unang tikim ko sa walang kasiguruhang buhay ng mga umaasa sa bigay. Ang patuloy na pagdating ng tulong, pinagpapasalamat ng husto ni Corazon. Mapalad daw siyang ligtas ang kanyang asawa at 3 anak. Pero ang malaking sunog na kumuha sa kanilang tahanan, lumalagablab pa rin sa kanyang isipan. Ano yung mga nawalang gamit sa inyo? Kasi po nung nagkasunugan po, ma'am, inahagis lang po ng asawa ko, ma'am, sa kabilang pader para di po masunog. Kaso po, ma'am, nagkakandawala. Marami po sa amin, ma'am, nawawala ng gamit. So ano lang nailigtas mo? Ano po, thermos. Bukod sa thermos, lahat ng gamit ng mag-ina ngayon ay galing sa donasyon o kaya'y pinahiram ng kapitbahay. So ibig mo sabihin walang tumutulong sa'yo na kamag-anak mo? Well, mga kapitbahay ko po. Kapag daw lahat halos ng meron ka ay naabuna, hindi ka makakaahon kung walang tulong ng iba. Gusto mo manawagan sa magulang mo? Sana po, Nay, tulungan niyo naman po ako kasi nandito po ako. Wala po kasama dito. Alam niyo naman po kalagayan ko. Mahirap man sinisikap ni Corazon at ng libo-libong mga nasunugan na ibalik sa normal ang kanilang buhay. Pero paano nga ba matatawag na normal ang buhay na ganito? Iba po yung may bahay kasi sa wala. Kasi may bahay ka, makakilos ka, malaga mo manak mo maayos. Karamihan dito sa mga tao sa inyo, pagka tiningnan mo sila, parang normal lang sila, wala namang nangyari. Wala silang pinagdaan ng mabigat. Pero nakakangiti pa sila. Bakit ganon? Kasi ganun din po yan, ma'am eh. Masunugan ka. Hindi mo rin kasi matatanggap, diba, God? Kaya maganda na lang po, itawa nyo na lang, ingitin nyo. Ako nga po, minsan tulala na nga lang po ako eh. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi wala kami bahay. Si Jason naman, pinoproblema ang kanyang pag-aaral. Nakilala ko siya ilang araw bago ang pasukan pero wala siyang kahit anong gamit sa eskwelahan. 3rd year high school si Jason at honor student pa naman. Paano yun yung mga award mo na iligtas mo ba? Wala po, pati yung diploma ko pa sa school, yung elementary po, wala po lahat. Wala. Anong pakiramdam nung gano'n na parang yung mga inipon mo na medalya, yung mga Parang- certificate mo, mga award mo? Nangihinayang po ako. So, siyempre po, minsan lang po ako makakuha ng mga ganito, kasi wala pa po. Panglima sa 7 magkakapatid si Jason. Isa lang sa kanyang kapatid ang may regular na trabaho. Ang kanyang ama, pa-extra-extra lang bilang driver. Yun nga po yung pinoproblema ko paano magsisimula. Basta mag-uumpisa. Lalo pag-iisipan mo yung yung mismo tinutupok ng apo yung mga bahay namin. Napakalungkot po kasi mga pinaghihirapan mo po, mawawala na lang
sa isang idlak. Mas mabuti pang manakawang kaysa sa masunugan ka. Dahil kung, Bakit? kasi kung mananakawan ka, maibabalik mo naman yun kasi meron ka pang tiraan. Kung masusunugan ka naman, walang-wala ka na walang matitira sa'yo kahit isa. Mahirap man, tuloy ang buhay ng mga dating taga-Isla Puting Bato. Pagkakain ng hapunan, kanya-kanya ng latag ng higaan. Naghanda na rin kami ni Jason ng aming tulugan. Sa gabing ito, kasama ko matutulog ang mga taong hindi ko kilala. Bukas, naway pare-pareho kaming bumangon sa bagong umaga.